On this video, I'm gonna show you what it feels like to bike around Cordillera. Isang bayan, isang araw. Welcome to Cordillera. Hey guys, this is Zara, ang inyong bike runner, and I am here right now sa new highest point of the Philippines. Pero, ang dami namin pinagdaanan. So, tingnan nyo kung paano ba kami nakapunta dito sa loob ng hindi ko alam kung ilang araw. So, ayan, samahan nyo akong i-bike at i-wonder ang ganda ng Cordillera. Magsasama-sama na naman ang mga kababaihan na walang ibang laman kung hindi ang lakas ng loob. All girls kami sa ride na to. Si Joy Dahan ang magdadrive sa amin na ang longest drive lang daw niya ay Batangas. So good luck to us. We're on our way to Baguio at naka-car lang kami ngayon kasi kulang sa time. I'm sure naman kasi magsasawa kami sa mga ahonan dito at wala din naman kaming gustong patunayan. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa adventure. Kasama ko ulit ang Powerpuff Girl. Magsisimula kami sa Baguio City instead na gawing Manila to Baguio ang ride na to para mas ma-appreciate namin ang ganda ng Cordillera region. Kadalasan kasi nauubos ang time at effort para pumadyak sa highway kaysa ma-explore ang totoong ganda ng isang lugar. Kagaya na nangyari sa Albay ride namin. Paboritong pasyalan ng mga Pilipino ang Baguio para magpalamig tuwing summer dahil nasa mataas na lugar ito, kaya nasa Cordillera region din matatagpuan ang highest peak in Luzon and new highest elevation in Philippine highway system with 2,428 meters above sea level na hindi namin plinano na pupuntahan pala namin sa ride na to. Inabot din pala ng 5,500 meters elevation with 150 kilometers ang ride namin. Pero bago kayo makapasok sa Baguio City, bike man o sasakyan, kinakailangan nyo munang makompleto ang requirements sa bisita.baguio.com. Tingnan na kami dito sa Baguio finally at syempre Baguio. Required lang magpa-antigen test. Baguio! 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 Ifugaw! 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 Dinala kami sa Camp John Hay para sumailalim sa antigen test na nagkakahalaga ng 500 pesos. Pero dahil isa kami sa mga nauna, 350 lang ang binayaran namin. At ayun na nga, nag-negative kami and now we're ready to go. Ayan, negative kami guys. Nag-decide kaming mag-hotel muna para makapag-relax. Nakarating na kami dito sa hotel sa AHP. Tapos dito muna kami mag-stay for day 1. Nag-ride muna kami tapos wala naman talagang plano and it turns out meron palang magka-camp bukas, so baka samahan niya kami at inimit namin siya ngayon. So ngayon pala kami magla-lunch. And nagpaplano rin kami ng mga plano namin sa susunod na araw kasi wala talaga kaming plano. You know us! You know us! Kung ano-ano na lang. Ang mahalaga matuloy, tsaka na yung plano. Yun! Mahalaga na sa... Puro kasi kayo plano, walang nangyayari. Yun! Kami, puro nangyayari, walang plano. Meters yung from here to sa overnight. 92. Tapos puro ahon, no? Mas lusong, mas mahirap yung pabalik. 150? Original plan for day 1 hanggang Lake Tabeo kami para mag-camp. Sa day 2 naman ay goal naming marating ang new highest point sa Tinok Ifugao habang babalik na sila ng Baguio at mag-hike kami sa Kibungan dahil feeling namin kaya naman kasi 140 kilometers lang naman ang papuntang Tinok, diba? At after nun, relax na lang pabalik ng Baguio para maloop na rin ang Halsema Highway at maganda tingnan sa Strava. Bongga, diba? Pero tingin nyo ba mangyayari yun? Tingnan na lang natin. Kakayanin ba ng mga adventure rules? So, ayan, diniscuss lang sa amin yung ruta para bukas. Ngayon, magpapahinga lang muna kami at good luck na lang. Hindi namin alam kung ilang days, pero ang mahalaga, matuloy. Mahalaga adventures. Oo. Ang mahalaga adventures. Baka
makauwi kaming buhay. Kaya rin namin. Kaya. Di mo ba kami binubudol? Hindi ako makabutol din ako. Pagkatapos namin i-meet si EJ ay finally makakapag-relax na kami. Pero ibang nangyari. Guys, ito talaga ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Kung ano yung dadalhin ko, paakyat. Hindi kami mahirapan kung di maraming namin ngayon eh. Lawang ba? Ano wala kasi kaming plano. So, ang disaster po ng kwarto namin ngayon. Ganyan. Hindi namin alam, mga tumititig lang kami. As in, hindi namin alam kung paano mag-start. Kasi gusto namin mag-backlight, pero at the same time, parang kailangan namin siya. Hindi, ang gusto nyo lang, Ano? kailangan sa mga aura-aurahan, gano'n. Oo. Ay, hindi kaya. Ang lamig kasi. Eh, kung maganda naman kasi yung yung view kahit Oo. So, pahirapan na natin ang sarili natin. Huwag tayong mag-backlight. And we're getting ready sa napakalupit na adventure na to. So, wala. Bahala na. Hayaan namin to. So, ayun. Let the adventure begins. Let's go, don't you wanna know? Let's go. Umalis kami ng 4 a.m. at simula pa lang nakakapanibago na. Ibang-iba ang mga ahonan dito compare sa mga napadyak ko before. Kailangan mo talaga ng matinding ensayo bago sumabak sa Baguio. Buti na lang bago ang ride na to, nakapag-trail muna ako sa Rizal's Hardest Mountain Loop na makikita nyo sa mga susunod na vlog. Grabe yung 1 kilometer dito. Parang 15 minutes. So, yung 2 kilometers so pala ang layo. Normal lang sa inyo tong ruta na to. Normal. Lalakas na mga taga Baguio, grabe. Before dito maging malakas eh. Kaya pumunta kami dito. Wow! Joke. Para mapatunayang mahina kami. Sa Ambuclao Road kami at nandito kami sa Tip Top. Hindi na namin kinaya. Wala pa kaming 10 kilometro at 1 oras lang nakalipas. Isang oras kasi, pero isa parang pili ko 2 kilometers pa na po siya. Huwag niyo i-measure yung distance. Yung elevation yung alamin niyo. ito guys. Pero masaya. Masaya siya. Ngayon, hindi ko na alam mamaya. Kahit na napakahirap ng mga ahonan dito, napakasariwa naman ng hangin. Malamig at napakaganda ng tanawin, kaya mawawala talaga ang pagod mo sa bawat ahon. Eyes taking shape, you got the whole world pressing your face, and when you look around, all you see are stars. But they say they don't know, it's like a paper cut that seems to grow. Na-meet pa namin ang ibang makakasama sa ride na to. First time daw nilang magbabike packing at makapunta sa pupuntahan naming lugar. So I'm sure lahat kami mabubudo sa ride. Mga makakasama namin dito. Nauna pa sila sa akin. Kailan ka pa dito? November? Bakit? May mga friends ka dito before? Bakit nandito ka? Tour lang. Tapos? Gagala. Then, yan, napastay na ako dito. Dahil, Okay yung Baguio. Masaya sa Baguio. Hala! Natatakot ako! Baka magstay ako dito. wag kang umasa, girl. Last life lang ang mag-stay. Dito na kami sa bandang Itogon. Dito yung Mount Ulap, nakakamiss. Nakalain mo yun na bike natin itong lugar na to. Sobrang okay pa naman dito so far. Kasi kapag ganito kaganda yung view, nakakawala ng pagod. Nakakawala siya ng pagod. And, yun, lang, sobrang chill lang. Chill lang dito guys, try nyo. Halos na mga lusong sa mga dinaanan namin, kaya naman pangiti-ngiti na lang ako sa ganda at saya. Yung haggard mo talaga dito mawawala kasi nga napakahaba rin ng lusong. All the bad memories play over. Tapos na kami sa napakahabang lusong at ngayon pa lang kami magsisimula ng napakalupit na ahon. Nakaka 30 kilometers pa lang kami. Actually, wala naman talaga sa number of kilometers yan. Kasi pag nandito ka sa Baguio, iiyak ka talaga sa elevation game. And mainit ngayon, so good luck to us. Pray for us. Sana makarating kami doon before dumilim.
So far, ano pala ngayon? 10 a.m. Good luck. Nagsimula na ang matitinding ahon at wala pa daw kami sa kalahati. Wala pa to kalahati? Uy! Diyos Baka ko na ka! tatlong tukod pa tayo. Opat na siko na 24 yung grade show. Pero naka-ano tayo. Anong pangarap natin? Makapag-bike sa Benguet! Pangangatawan yung mga pangarap nyo, ha? Pero talagang kailangan pinaghihirapan yung mga pangarap. Hindi naman pwede yan. O tara na! After namin magpahinga, umahon na ulit kami at nadaanan namin ang Ambuklaw Dam. Napagod, naiyak, For what it is now. Spending tumigil para mag-picture. Nag-stop over lang muna kami dito, grabe. Naiyak ako, alam mo kung bakit? Kasi sobrang ganda ng view, tapos wala akong drone. So, ito naman yung view dito sa Bocod. After Itogon, Bocod yung dinaanan namin. Grabe! Naalala ko yung mga bundok days. Purgatory nandito, tapos doon, Mount Ulap. Pumadyak na ulit. At nagutom na. Nakarating din kami dito kay Lolo Cancho sa Ambuklaw. At magla-lunch lang muna kami. Guys, kaya today. Kaya! Change of plans. Baka hindi na kami mag-Lake Tabeo. Kasi mukhang 10 p.m. na naman kami makakarating doon. At ayaw na namin mangyari yung nangyari sa Gulugod Baboy. So, bahala na. Baka maghanap lang kami doon ng homestay muna. Kasi 4 days pa naman kami eh. Ba't kami magmamadali? Alauna na at nagkahiwa-hiwalay kami dahil umulan na ng malakas. Ganito pala sa Benguet tuwing tag-ulan. Madalas umuulan hanggang hapon pero dahil palaban kami, pumadyak pa rin kahit na umuulan. Grabe, inabot na kami ng ulan. Ay, nako, tag-ulan na talaga. Oh my God. Ay, sa ulan. Kaya today, ganap na lang kami ng homestay dito sa Kabayan. Grabe. Change of plans. For safety na rin. Ginamit ko nga pala ang bagong cycling raincoat ko na nabili ko sa Decathlon. Made for cycling talaga to. Check nyo na lang yung link sa description. Dito kami ngayon sa Bocod. At naghanap kami ng pwedeng pagstayan. Kasi nga, di na namin kayang magkampa dun sa Lake Tabeo kasi sobrang gagabihin na kami. Kaya ba today? Kaya? The answer is, sagutin na namin ang tanong na kaya ba today? It's a no. Maybe! Ay, nahanap na rin kami ng pagstayan pa guys. Ito na lang sa Bocod View Deck. Laban na to. Wala na talaga. Wala ring ligo. So, ang ganda naman dito. Oh. Laban na to. Kasi kapag pagod ka na talaga, wala na bang ibang magagawa kung hindi lumaban. Hindi ka na magiging maarte kasi gusto mo na lang talaga magpahinga. Ang lala kasi ng ahon dito, parang 3 hours pa daw tong 8 kilometers. So, dito na talaga kami. Dahil may dala kaming mga tents at sleeping bags, kahit saan matulog, okay lang sa amin. Panalo naman ang view dito, kaya nga view deck, diba? Sa ruta na to, natutunan ko na bawat padyak ay ganito. Inoferan kami na matulog dun sa pool na nakikita nyo ngayon para mas komportable daw kami. Pero para sa amin, mas gugustuhin namin na matulog na lang dito sa view deck. Dahil hindi biro ang lusungin ulit ang inahon namin at we prefer adventure over comfort. Hindi kami turista dito. We are travelers. So kahit saan matulog, okay lang. Oo, hanggang saan lang kinaya? Pars lang, Bocod View Deck lang kinaya ng mga paa namin ngayon.
To be continued na lang daw tomorrow. Kapag namumundo kayo, wet wipes lang naman talagang ginagamit dahil bihira ang water source sa mga kabundukan. Kaya nung sinabi sa amin na may pwedeng liguan doon, sobrang saya namin dahil makakatulog kami ng mabango. Kaya nakahanap kami ng liguan dito, ni-refer lang ng local. So dito kami magtat. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. Kapag pupunta kayo sa mga ganitong lugar na malalayo ang tindahan, mas safe kung may mga baon na kayong delata. Dahil hindi nyo alam kung saan kayo aabutan ng gutom at dilim. Dito kami napunta sa waiting shed at ngayon tapos na kami mag-dinner at nakaligo na rin kami ng maayos. At ngayon tutulog na ako kasi kailangan talaga ng tulog. Ilang araw na ako nagbabike at hindi pa ako nakaka-rest ng maayos. So, and tomorrow it's another day of adventure. Lumipas na ang gabi, napakahimbing ng tulog ko. Sulit naman pala ang pagkarga ko sa mga gamit. At ayan na, magpapak na naman kami ng gamit para marating na ang new highest point. Kung 6 AM ang ride out nyo, ala 3 hours before para magpack ng gamit, lalo na kung babae ka. Para makapagluto na rin ng pagkain at makapag-prepare ng mga gamit na isasalpak mo na naman sa bike. Right, Good morning guys! So ngayon, ipagpapatuloy na namin ang hindi namin kinaya. At ito ang bubungad sa amin for breakfast. Ahon. So, ayan, it's another day to bike and wonder. Ngayon lang nagsisink in sa akin na ang tinatawag na rolling hills sa atin ay rolling mountains dito. Intro lang pala yung kahapon. At ito pala ang totoong ahon. I'm feeling lucky in every round. The forces. Pangalawang days pa lang natin to pero feeling ko naka 4 days na tayo. Ngayon pa lang nagsisink in ang lahat. Maling-mali. Eto na, sama-sama na lang kami magtutulak sa mas pinatarik na ahon dito sa Bocad, Benguet. Dito ka sa sobrang tarik na ahon, essential ang pagtutulak. It's a skill! Grabe! Wala pa kaming 2 kilometers. 25 minutes lang. So if i-compute natin, 60 pa yung ahon. 60? Siguro mga 12 hours. Galit na galit sa Albay dahil puro patag daw. Patag. Mamimiss mo yung patag, grabe. Patag ba dyan? Wala nang ahon eh. Dito lang may mga asong mababait eh. May putik. Hindi pala, it's a prank. It's a prank. After ng napakahabang ahon, magre-ready na kami sa napakahabang lusong. Essential ang pagsusuot ng full gloves sa mga ganitong katarik na lusong, lalo na sa mga malalamig na lugar. Ready, dear? Oh, we must be sure there's no turning back. We're out the door. Leave your message here on the telephone, 'cause we've no idea when we Pinakamasayang na lusong ko. wander to any season we go through. I'll be fine as long as I'm with you. Heaven knows, running round the world with you. When you smile, I smile too. How I ever made it without you. Heaven knows. Katapos lang namin mag-lunch and lumusong pa rin kami after nung Kabayan Bridge. So far, sobrang ganda dito. Ang haba-haba ng lusong, siguro around 30 minutes na kami yung lumulusong. Dito na kami sa Kaling Bridge after ng napakasayang lusong. And I think ganun kahaba yung ahawin namin. Lulusong ka ng masaya sa isang bundok at tatawarin mo ulit ang isang bundok para ahunin mo to. Ganun kalala. Yan. Welcome to Kabayan.
Ganito yung mga ruta dito, rolling hills. Yung rolling hills, isang bundok, lulusongin mo, isang bundok, ahahonin mo. So, yun pala ang tinatawag nilang rolling hills. Sana tinawag na lang nilang rolling mountains, diba? First time mo dito? Nabudol ka rin ba? Oo, si EJ. 2 times, pang 3 times na po yun eh. Luko-luko talaga. Hapon na, uulan na naman. So, ano na to? One bayan na day. Ayan po, at umuulan na naman. Hi! Half day lang talaga dapat ang ride na to. Bukas ulit. May tuyo pa ba kayong damit? Wala pa rin kami sa Tinok. Napakadugo po ng Tinok. Totoo talaga na new highest peak siya. Kaya today? Saan ka punta? Pagudpod po. Nice try, Tinok. Hindi pa naman kami masyadong napagod kasi syempre half day pa lang naman yung pinapadyak namin. Karamihan sa mga lodging dito ay hindi pumapayag dahil pandemic pa nga ngayon. At sa wakas, pinaunlakan naman kami ng lodging dito na nagkakahalaga ng 300 pesos ang isang tao. Hindi na naman kaya today, nakakainis. Failed na naman kami today. Kasi umulan. Pero kung di umulan, kaya namin. Hanggang Tinok. Hanap kami ng homestay. Hindi na naman kaya today. Dito lang kami sa Kabayan at umuulan pa rin. Actually, madugo talaga itong ruta na to. Hindi namin in-expect. Gusto kasi namin ma-surprise. At nakaka-surprise nga pag ano. Kasi naman, packlight ng packlight eh. Kami nag-stay kasi pag dumiretso pa kami, walang-wala na talaga. At ito lang din kasi talaga yung option. Pwede kami tumira kung san-san, pero problem kasi yung iba namin kasama, wala silang dalang kahit ano. So baka lamagin sila. Then, tomorrow, Tinok na talaga. Kaya today, hindi kaya. Tinok na tomorrow, sana. Ayaw na namin mag-day 4. So, tomorrow na lang ulit. Thursday! Kabayan! Kabayan na to eh! Pero wala pa tayo sa poblasyon Kabayan to, diba? Oo. So after this, Ifugao Tinok na nga. after this, Para sa Tinok! Sa bike touring, hindi mo naman gugustuhin na mag-pitch ng tent araw-araw. So, okay rin na magstay ka sa mga cheap accommodation para kahit papano makapaglaba ka ng damit at makapag-charge na rin ng mga electronic devices. Gising na kami ng 2:00 at nag-pack na naman ng gamit. Lamig-lamig bumiyahe ng madaling araw kaya gagamitin ko ang windbreaker jacket ko na nabili ko sa Decathlon. Inagahan na namin ang ride out kasi paniguradong uulan na naman ng hapon. Good morning guys! Today masasagot na natin ang tanong na kaya ba today? So on our third attempt, pupuntahan na namin ang highest peak. So kakayanin namin to on our third attempt. Let's see! And it's another day to bike and wonder. We don't ride fast, we ride farther and we challenge ourselves to Tagalog na lang. Pumunta kami sa mga lugar na walang plano kasi alam mo yun, mas challenging siya and dun mo makikita yung totoong adventure. Kasi kung magpapacklight ka, hindi ka makakatulong na maayos. So for me, mas okay na ako mahirapan tumipa. Pero at the same time, pag natutulog ako, prepared ako kung ano mang mangyari. Kung saan man ako mapastop, kung gano'n. Nung trinay ko tong ride na to, wala naman akong kahit anong idea kung ano bang meron dito sa ruta na to. Alam kong mahirap siya, alam kong maahon siya, pero at the end of the day, hindi mo malalaman na kaya mo palang gawin ang isang bagay kung hindi mo susubukan. And I hope you enjoy this video. Kahit wala tayong drone, wala tayong Fujifilm, wala yung extra camera ko, and all I have right now is just this camera. Once again, this is Zar, ang inyong bike wonder, and I hope to see you on the part 2 of this bike adventure. Marireach na kaya namin ang new highest point sa day 3? Abangan!